Palitaw na bilog, may palaman sa loob, kakaning malambot, tamis ang bumabalot. Hello mga bishi! Dahil ngayong araw nga ay nagutom ako kaya naisipan kong gumawa ng isang espesyal na merienda. Palitaw na bilog pero may palaman sa loob na yema. Napakadali nga lang gawin ito mga bishi. Ang kailangan nga lang natin dito ay ang glutinous rice flour. Paalala mga bishi, glutinous dapat ang ating gagamitin. 2 cups nga lang pala ang ating kakailanganin. Pagkatapos unti-unti natin itong lalagyan ng tubig. Haluin nga lang natin ito ng maigi. Pero dahil habang tumatagal, pumapagkit na ito, ginamitan ko na nga lang ito ng aking kamay. Sahin nga lang natin ito ng mabuti, pero dahil napasobra nga yung aking paglagay ng tubig, nagdagdag na lang ulit ako ng kaunting glutinous rice hanggang sa ito nga ay maging smooth at hindi na dumidikit. Ito nga pala yung itsura na ating hinahanap. Para gawing mas appealing, hinati ko nga ang dough sa dalawa. Nilagyan ko ang unang bahagi ng green food coloring at ang pangalawa naman ay red food coloring. Ahin nga lang ulit natin siya ng mabuti hanggang sa magmix na talaga yung color dito sa ating dough. Nung natapos na nga ako, isinantabi ko na lang muna ito dahil ngayon nga ay magsasangag na ako nitong ating linga or sesame seeds. Lahin nga lang natin ito ng todo hanggang sa maging itsura siya na parang nasusunog na. Katapos gumamit nga tayo ng almirez dahil ito nga ay ating didikdikin nang sa ganun ay mas malasahan natin yung lasa nitong ating linga. Ano ba mga bishi, habang dinidikdik ko ito, amoy na amoy ko talaga yung aroma nung linga. Nakakadagdag nga ito ng sarap dito sa ating gagawing palitaw. Lagyan nga natin ng kaunting asukal na puti nang sa ganun ay mas magdagdag tamis dito sa ating palitaw dahil walang lasa yung ating dough. Kailangan nga din natin ng niyog na mura, yung mura mga bishi para mas masarap. Naman sa yema filling, sa isang kawali, pinakuluan ko nga lang itong aking condensed milk. Pandan flavor nga pala ito dahil ito lang available na mayroon ako dito. Hindi na nga ako nagbili ng kulay puti kasi parehas lang din naman yung matamis. Nung ito nga ay pumagkit na at medyo malamig na rin, kumuha na nga ako ng isang piraso ng dough. Flinat ko nga ito gamit ang aking palad. Tapos inilagay ko nga sa gitna itong aking yema na ginawa. Papalaman nga lang natin sa loob ng ating dough yung ating yema na ginawa. Tapos iikot-ikutin nga lang natin ito gamit ang palad natin. Parang gabilot-bilot ba, ganun. Habang nagabilog-bilog nga ako dito, paki-comment naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Huwag mo na nga din kalimutan na i-follow ako. Charis! Habang binibilog ko nga itong dough at nilalagyan ng yema filling sa loob, naalala ko ang mga palitaw na kinakain namin tuwing may mga handaan o kaya naman mayroong nagtitinda. Simpleng-simple nga lang yun at walang palaman. Kaya naman naisipan ko gawin nga itong mas espesyal. Katuwang gawin nga ang mga bilog na ito, parang therapeutic din, lalo na kapag paulit-ulit mong pinipino at sinisiguradong pantay-pantay ang pagkakabilog, pero hindi ko talaga siya mapantay-pantay. Hindi nga pare-parehas ang size nito, pero wala naman problema dahil ako lang din naman ang kakain nito. At nung natapos na nga ako mga bishi, eto na nga ang aking mga nagawa. Kaya naman sa pagluluto nito, maglagay nga lang tayo ng tubig sa kawali. Yan nga lang natin ito ng kaunting mantika nang sa ganun hindi magdikit-dikit yung ating palitaw na gagawin. Kailangan nga ay kulong-kulo yung ating tubig bago natin ilagay itong ating mga binilog-bilog. Pwede nga ninyo itong sabay-sabay na lutuin at kapag nailagay na ninyo, haluin nyo lang ito ng kaunti. Habang niluluto nyo ito mga bishi, mapapansin nyo na unti-unti ito ay lumulutang. Ibig sabihin, luto na yan. Haluin nga agad natin ito at idiretsong ilagay dito sa ating kinayod na niyog. Katapos sa niyog, pagulungin naman natin ito dito sa ating linga na may asukal. Habang ginagawa ko nga ito, naisip ko kung gaano kasimple pero sobrang satisfying ang prosesong ito. Ang bango-bango ng bagong lutong palitaw na sinamahan pa ng aroma ng niyog at nung ating linga. Nang bumabalik ako sa mga handaan sa probinsya kung saan ang kakanin ay laging bida sa mesa. Kaya rin ang bahaging ito kasi habang binabalot mo ng asukal na may linga, kitang-kita mo kung gaano kaganda ang resulta, lalo na't may iba't ibang kulay ang dough. Napakaganda nga nitong pangnegosyo. Kapag nakita ito ng iba, siguradong mapapabili sila dahil hindi lang masarap, maganda rin ang presentation. Bawa nga ako nung walang kasamang linga para mas makita talaga yung kulay nung ating ginawang palitaw. Tignan nyo naman mga bishi, nakakatakam talaga. Kaya naman wag na natin itong patagalin. Tiki man na. Nandito na nga yung ating ginawa na palitaw. Ayan. Kung mapapansin nyo mga bishi, meron ako ditong pinabilog lang siya, pinagulong ko lang siya sa may niyog. Tapos meron din naman, pinagulungan ko siya na doon sa may linga na may asukal, tas may niyog. Ngayon, titikman natin kung ano ang kanyang lasa. Ito ay palitaw, pero bilog. Pabilog. Ayan. Ang gitna po nito ay yema. Yema. Ang sarap mga bishi. Ang sarap. Ito, meron siyang linga.
Sarap. Lasang-lasa mo yung linga. Tapos, sinamahan pa nung niyog. Sarap. Unang kagat pa lang, ang lambot ng dough at tamang tamis ng asukal at niyog ang unang sasalubong. Pero ang pinakabongga yung yema sa loob. Creamy, richy at parang natutunaw sa bibig. Ang sarap ng combination ng chewy na palitaw at yung feeling na parang dessert sa loob ng dessert. Perfect talaga ito pang merienda. Kaya naman kapag sinubukan nyo ito, siguradong mai-impress ang mga kakilala nyo. Kung mismo hindi mapigilan ang sarili ko, kumain talaga ako ng kumain mga bishi. Ang sarap-sarap talaga nito. Kaya naman kung ako sa'yo, subukan mo na nga din ito sa tahanan nyo. Paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!